Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Mondays Vlog. Eto, talagang patindi ng patindi, painit ng painit ang pagtutuklas dito ho sa leader ng kulto na si Senyor Aguila. Nako po, minor de edad na hindi pa niriregla ay tinitikman na nitong si Senyor Aguila. Ang lahat na ikakasal bago ikasal ay kailangan muna nandiyan isang gabi sa bahay ni Senyor Aguila, sa kwarto ni Senyor Aguila. At ano ang ginagawa niyang mga minor de edad na illegal na ikakasal? Bakit dapat muna ay nandiyan isang gabi sa tabi ni Senyor Aguila? Aba, talaga nagpapasarap itong walang iyang ito, no? Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Bago paspasan ang kasal, one night doon muna sa kwarto ni Zerex. Hindi ko matanggap testimonya tungkol sa mga bata. Ang mga bata ang patakaran ni Jerens, itingala niyang siya. Ang bata from birth up to the time of his marriage, itagalog ko, mula pagsilang hanggang sa kanyang pag-asawa, bawal na bumaba dito sa bayan. Bakit? 5 years old, mga bata, hanggang 12 years old, kasi 12 years old, forced marriage na. Hindi pa nga nagrigla yung mga babae. Mga bata, doon dinadala sa sinasabi nilang barracks. Doon ang indoctrination na katakutan. Ang masakit, 5 years old, 6-year-old, isang 6-year-old na bata, ni-rape ng kapwa bata. Pinagtulungan ng kapwa bata. Kasi sex for them is free. Sa bata pa. Yung mga babae, forced marriage, 12 years old, yung iba hindi pa nagbigla. Bago paspasan ang kasal, one night doon muna sa kwarto ni Zerex. Yun, sakit. Narinig ko na testimonya kahapon. Napakasakit. Bakit ganun? Sa taong napaka-karumal-dumal na nangyari yun, doon. Ayaw ko sanang banggitin, pero kailangan kong banggitin upang tuldukan na ang pangyayaring ito. Kahit I'm asking Lord's guidance, kayo na ang bahala sa akin. Total threatened na ngayon ang mga witnesses. Kahit anong gawin ninyo sa mga witness, on record na ang mga testimony nila. Ganun din ang sitwasyon. Hirap na hirap talaga sila doon.
dahil ayaw ng kanyang mister na siya ang bababa, dahil sa pagkaalipin sa kaisipan. So yun, si Jackie ang bumaba, ang babae ang naghahanap ng trabaho na siyang magsuporta sa kanilang pamilya. Si Jackie at sa kanyang asawa na si Gunwin Basco ay 17 years na married kasal. Si Randolph Dizon at sa Melanie Lubapis Oslo 14 years na kasal. Pero ang nangyari March, yung mga spouses nila, dalawa, pinatawag ni Jerens at pinasbasan na sila na ang magiging mag-asawa. Yun ang pumutok kahit sino, kahit ako, kahit kayong mga nanonood dito, nakikinig dito, hindi talaga kaya ipagpalit ang minamahal na asawa. Okay, alright. Ito na naman tayo mga kaibigan. At talagang sandali. At kumusta po muna kayo mga kaibigan? Shoutout sa lahat. At siyempre sa may-ari ng original ng video na ito, ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. At Radyo Japan, shoutout. Maraming salamat. Nako po, talagang lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon. Malapit na ang Pasko eh. Ilang araw na lang. Ay patindi ng patindi at parami ng parami ang natutuklasan po natin sa pagkatao at kung ano na nga ba ang nangyayari dito sa ika nga po'y leader ng kulto diyan sa Kapihan. Diyan, ito pong si Senyor Aguila. At siyempre, isama rin natin itong si Mamerto Galaneda na sobrahan pala ito ng talino din eh. Mga kaibigan. Ay talagang kasama rin pala ito sa hanay ng mga abogado na nasobrahan ng talino. Itong si Mamerto Galaneda mga kaibigan, sapagkat datapuat na sabi ko sa puntong ito na nasobrahan siya ng talino ay mismo itong nagsasabi na nagsiwalat na ito ay tinitingala. Diyan sa Kapihan at hindi lang po sa Kapihan. Diyan po noon siya ay mayor pa. Noon siya ay board member. Noon siya ay isang doktor. Ano bang tawag dito? Ng doctorate. Sabihin natin doctorate na lang. Ay matindi ho ang talino nito. At matalino nga at nasobrahan ng talino itong si Mamerto Galaneda na medyo maedad na rin po. But pasensya na ho, kahit maedad ko ho, ginagalang ko ang iyong katandaan. Bilang isang matanda at maedad na, tayo lahat ay papunta diyan. But ang gustong ipunto ko po dito na kahit matanda ka ay excuse, hindi po excuse. Kahit matanda ka na ay pwedeng palampasin, maging lisensya mo ang katandaan. Hindi po pwedeng palampasin ang iyong ginagawa na tinuturo ka din ho. Ayon sa mga ebidensya at investigasyon, ay siyempre hindi po tayo nagtatapos diyan. Darating po tayo sa recommendation na alam ko na ikaw di umano ay lalabas na utak diyan na ikangapoy mga ginagawa na illegal, hindi magandang gawain, pang-abuso, mayroong nagagawa na lahat na hindi maganda yan. Nandiyan na lahat, mga kaibigan. Pasensya na po sa aking audio at medyo namamalat na din. Eto,
talagang kawawa ho. Kawawa ang mga biktima nitong si Senyor Aguila. Minor de edad. Dito sa mga minor de edad dito muna tayo dumako. Hindi pa nga nireregla eh. Hindi pa nireregla. Itong minor de edad, mga kaibigan, ay nagkakaroon na po ng forced marriage sa pilitang pagkasal nitong si Senyor Aguila. At bago ikasal, bago ang mangyari ang kasal, kinabukasan, isang doktrina, isang talagang matindi, di ba? May doktrina pa, seremonya, bago ikasal. Ang gagawin pala nito ni Senyor Aguila ay doon muna sa kanyang kwarto. Ay ano ang gagawin doon sa kanyang kwarto, mga kaibigan? Ay mantakin mo itong minor de edad nasa kwarto bago ikasal, sa hindi niya kakilala din. Nakilala lang diyan, ba't hindi ho naman ikang ay tinatawag na boyfriend, mga kaibigan. Talagang pinagano na lang, pinagapares. Maliwanag nga po na nandiyan at ginagawan ng kababalaghan nitong si Senyor Aguila. Wag na po na tayo magpaligoy-ligoy. Siyempre, minor de edad nandiyan sa kwarto ni Senyor Aguila. Bago ikasal, yam pala pumapasok yung pangabuso na bago ikasal ay tinitikman muna nitong si Senyor Aguila kahit hindi pa nireregla itong minor de edad. Di mano. Hindi ako ang may sabi, mga kaibigan. Maliwanag diyan sa ruling ng video. Ang nagsiwalat na nangyayari po talaga ang ganyan, mga kaibigan. Bagamat mayroon pong mga testigo na lumutang dito, diyan sa sinitiring sa Senado ay nagkaroon na po ng pag-iimbestiga at lumutang ang ilang minor de edad. Mayroong lalaki at mayroong babae. Ba't yung iba ho ay hindi po pwedeng paharapin dahil minor de edad ay dumadaan po sa proseso. Ang gusto nating ipunto dito ay napakadami po pala nito. Yang mga lumutang sa Senado ay ilang pa lang yan. Napakarami ho po pala nito na mga minor de edad na nandiyan pa sa loob ng kapihan na ang ginbiktima ni Senyor Aguila na nandiyan isang gabi sa kanyang kwarto upang abusuhin kahit hindi pa nireregla. Yang lahat po na yan na hindi pa nagsasalita ay nandiyan sa kapihan, sa loob ng kapihan, at mayroon pong takot sila. At siyempre, minor de edad. Wala po silang kapangyarihan. Lalong-lalo po ngayon ay kinukukup sila ng mga konsentador na mga magulang diyan po sa kapihan. That's why hindi po sila nakakapagsiwalat, mga kaibigan. Kaya matindi, matindi ang kawalang-iyan ng ginagawa nitong si Senyor Aguila sapagkat may mga video ito diyan sa Senado ay grabe ang pagtanggi. Misa, wala pong inamin kahit ano pong gawin ng Senado. That's why na-cite in contempt po sila at hanggang ngayon ay nakakulong diyan po sa Senado kasama si Mamerto Galaneda at iba pa niyang kasamahan. Ngayon doon sa lumabas na video, may ebidensya po na ika nga po'y mga kinasal na bata at ang nagkasal ay itong si Senyor Aguila. Mayroon pong video na lumabas at kalat na din po sa malalaking social media. Nagpapatunay lang po na sinasabi nitong ating nagbubunyag nandiyan po sa screen ay pawang may katotohanan. That's why hindi lang isang tao ang nagpapatunay nito. Bagkos mayroon pa rin pong supporting na video
na nagpapatunay na sa makatuwid ang mga sinasabi nitong nagbunyag na ito ay 100% ay nandoon po sa katotohanan, mga kaibigan. Nako po, matindi, di ba? Patindi ng patindi. Hindi lang ho bata na minor de edad ang ika nga po'y tinitikman ito. Hindi lang po bata na hindi pa niregla ang tinitikman nito si Senyor Aguila, sapagkat sinasabi nga po sa video na yan, hindi lang po itong video na ito. Lumabas din ho sa ika nga po'y Senate hearing diyan sa Senado na nagkakaroon po na ika nga po'y pre-6 diyan po sa ika nga po'y kapihan, mga kaibigan. Talagang matindi, di ba? Pre-6 ay sino ba ang gumagawa nito? Siyempre, ang leader ng kulto. Mga kaibigan, ako po ay magtatanong, naniniwala ho po ba kayo na itong leader ng kulto lang ang ika nga po'y nakakatikim dito sa tinatawag na hindi pa nireregla na mga minor de edad? Sapagkat lumalabas ho sa mga investigasyon at lumalabas diyan ho sa ika nga po yung mga bata na tumistigo, diyan po sa Senado ay tinuturo ho lamang ay itong si Senyor Aguila. Never hong nabanggit ang pangalan ni Mamerto Galaneda na tinitikman din ng mga babae na minor de edad, mga kaibigan. Sa punto pong ito, ako po ay magtatanong, bakit hindi ho nababanggit ang ika nga po ay pangalan ni Mamerto Galaneda na siya din ho ay tinitikman ang mga babae na minor de edad na hindi pa nanireregla, na bago ikasal ay nandiyan ho sa kwarto ni Senyor Aguila ng isang gabi. Ay siyempre, alam na natin kung ano ang gagawin. Minor de edad, di ba? Naniniwala po ba kayo na ito ay ginagawa din ni Mamerto Galaneda, ang ginagawa ni Senyor Aguila na abusuhin ang mga minor de edad? Kung naniniwala po kayo, diyan po sa comment section, bukas po ang ating public opinion. Pwede ho kayo mag-comment ng inyong mga salubin. At yan po mga kaibigan, sa puntong ito ay lumabas nga po madaming ebidensya, madaming nagbunyag. Abangan po natin sa Senate hearing. Mayroon pa po nagaganapin na Senate hearing, mga kaibigan. Sapagkat nakatikim na ho ng ilang araw, mag-iisang ilang linggo na pala, ilang linggo ng kulungan ito nga si Senyor Aguila kasama ang kanyang iba pang mga kasamahan. Ano kaya ang magbabago dito sa gaganapin na nahaharap na Senate hearing muli? Ito bang si Senyor Aguila ay mag-iiba ng kanyang pananaw sa buhay na ituturo niya kung sino ang ika nga po'y mga utak at kasama niya kung bakit ginagawa niya ang pangabuso? Siya nga ba talaga ang gumagawa nito o walang nagmamando sa kanya? Sapagkat kung magbabase po tayo sa ating part 1, part 2, part 3, part 4 nitong video na ito, ay lumalabas ho na ika nga po'y itong si Senyor Aguila ay may nag-uutos. That's why hindi niya nasasabi kung sino yon. Dahil takot siya at natatakot dahil ang taong ito ay napaka-impluensya pala. Lumalabas ho in one word na siya po ay ginagamit lang at nagpapagamit, mga kaibigan. Bukas po ang ating comment section. Pwede po kayo mag-iwan ng public opinion dyan, mga kaibigan. Abangan po ang part 5 nito. At abangan po natin kung kailan gaganapin ang next hearing dahil wala pa po tayong confirmation, mga kaibigan. Okay, at abangan po ang latest update dito po sa pag-aristo kay Arnie Tevez at magbibigay po ako sa inyo at binabalidate lang po natin, mga kaibigan. Abangan po yan at syempre
At dito po sa mga membro ng TVS Terrorist Group ay nagkaroon po, ay meron na po silang panibago po na nahuli na membro ng TVS Terrorist Group na ito naman ay sangkot sa pagpaslang dito sa dating board member ho ng po Negros. Abang-abang po tayo. Magbibigay po ako sa inyo ng latest update niyan at pipilitin ko. Okay, at medyo mahaba na ho. Ang shoutout po natin ay mamaya na siguro sa next vlog natin. Wala na po tayong oras sa mga kaibigan. Yun o, sana ho ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Sabi ko nga po sa inyo, ito nga pagtatalakay natin ay hindi po laban lang ito ng mga biktima. Unang-una po ay talaga po laban po ito ng mga biktima. Ba't hindi lang po laban ng mga biktima ito? Laban po natin lahat ito sapagkat ito po ay napakarami ang nabiktima. Para na sa ganun po, maputol, mapigilan ang ikangay pang-aabuso na ginagawa nito. Dahil kung hindi po natin mapuputulan ang sungay nito at hindi mapaparusahan, baka balang araw, kumalat ang doktrina pa nito, kumalat ang nga po'y pagre-recruit, ay madaling makarecruit ito dahil sa kanilang ginagawa na pang-hypnotize, kulto nga di ba? Ay baka hindi mo alam, ikaw, kamag-anak mo, kaibigan, mahal mo sa buhay, ay maging biktima nito. Yan po ay ating isang punto de vista, mga kaibigan. At kung naniniwala po kayo dito sa ating munting pagtatalakay, bukas din po ang comment section. Bashers man o hindi, pwede po kayong mag-comment diyan po sa ating po'y comment section. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video nito. Bye-bye, palakpakan po tayo.